Nakapulot ang Ginoo ng bagay na tatapos sa kanyang matinding kinahaharap na problema, isang napakagandang pabuya ang naghihintay sa paggawa niya ng tama. Pare, kanina pa tayo pinapatawag sa ibaba ni boss, lika na at baka mapag-alitan na naman tayo. Ano ba ang iniisip mo riyan? Sambit ni Nestor sa kaibigang si Ruben na kapwa construction worker. Iniisip ko lang ang anak ko, pare, sabi kasi ng mga doktor ay kailangan na raw talagang operahan ang puso niya. Kapag hindi ito nagawa sa lalong madaling panahon ay baka ikasawi niya ito. Bata pa si Boyet, pare, hindi pa niya nararanasan ang ganda ng buhay. Marami pa sana siyang matutupad na mga pangarap, nangangambang tugon naman ni Ruben. Magkano raw ba ang kailangan, pare, para maoperahan ang anak mo? Halos kulang-kulang 500,000 piso hanggang sa 1,000,000, pare. Tugon muli ng Ginoo. Muntik na akong malaglag dito, pare. Ang laking pera niyan. Saang kamay naman ng Diyos mo balak na kunin ang pera na yan? Tanong pa ni Nestor. Sa totoo lang ay hindi ko alam. Napaka-imposible na makaipon ako ng ganiyang kalaking pera sa maikling panahon lalo pa at ganito lang ang trabaho natin. Minsan nga ay gusto ko na lang sumuko. Pero nakikita ko ang anak ko na lumalaban. Ikaw, pare, kung nasa ganito kang sitwasyon tulad ng sa akin ay ano ang gagawin mo? Pahayag naman ni Ruben. Nako, baka mang-hold up pa ako ng bangko, pare. Kapag mga anak ko na ang usapan ay iba na. Gagawin ko ang lahat para sa kanila, tugon naman ng kaibigan. Dahil sa sinabing ito ni Nestor ay tila nagkaroon pa ng ideya itong si Ruben. Lahat nga naman ay gagawin ng isang ama, madugtungan lang ang buhay ng kanyang anak. Nang makababa sa ginagawang gusali si Ruben ay sermon ang bumungad sa kanya. Nabalitaan kasi ng inhinyero ang mga pagkakamaling nagagawa niya. Napaaga ang buhos nyo ng semento sa banda roon. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na sa makalawa pa, hindi ba? Paano ngayon yan? Gusto mo bang tanggalin na lang kita sa trabaho at ipasagot kong lahat sa iyo ang gastos ng ginawa mong pagkakamali? Galit na sambit ng head engineer na si Rona. Ma'am, pasensya na po talaga. Nawala po kasi sa isip ko. Pero huwag nyo naman po sana akong tanggalin sa trabaho. Sa tingin ko naman po ay magagawan pa ng remedyo, pakiusap naman ng Ginoo. Magpasalamat ka at magagaling ang mga katrabaho kong arkitekto at inhinyero, magagawan nga nila yan ng paraan. Sa susunod, Ruben, kung wala sa isip mo ang trabaho ay huwag ka na lang pumasok. Isang pagkakamali mo pa ay tatanggalin na kita talaga. Ang hirap talagang katrabaho ang makikitid ang utak. Palibhas ay walang pinag-aralan. Saad pa ng inhinyero. Lalong nadagdagan ang problema nitong si Ruben. Ngunit tanggap naman niyang pagkakamali niya ang nangyari. Nasaktan lang siya sa mga sinabing salita ni Engineer Rona. Huwag mo nang masyadong intindihin ang mga sinabi ng babaeng iyon. Talagang masakit yun magsalita. Pagpasok sa kanang tenga ay labas agad sa kaliwa. Tara na at magtrabaho na tayo. Tingnan mo lang ang paraan niya ng pananamit. Ikaw ba naman, pupunta ka sa site ng marami kang alahas. Mayabang talaga ang inhinyerong yun. Mamaya mo na isipin ang mga problema mo dahil baka magkamali ka na naman, saad pa ni Nestor. Ngunit kahit anong gawin ni Ruben ay hindi niya maialis ang isip sa may sakit na anak. Pag-uwi ni Ruben sa bahay ay sinalubong agad siya ng natatarantang asawa. Mahal, kailangan nating bumili ng gamot at mataas na naman ang lagnat ni Boyet. Saad ng misis na si Lizelle. Dali-daling bumili ng gamot itong si Ruben. Nanlulumo siya sapagkat sakto lang ang nauwi niyang pera para pambili ng gamot ng anak. Bukas ay hindi niya alam kung saan kukuha ng kanilang kakainin. Mahal, matulog ka na at ako na ang bahala sa anak natin. Alam kong pagod ka at maaga ka pa sa trabaho bukas. Ako na ang magbabantay kay Boyet, saad pa ng misis. Hindi naman makatulog itong si Ruben. Patuloy siyang nag-iisip ng mga paraan upang magkadagdag kita para sa kanilang panggastos at para sa operasyon ng anak.
Hanggang sa may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Maglabas kaya ako ng ilang materyales sa site para maibenta ko? O hindi naman kaya ay magnakaw ako ng ibang kagamitan? Walang-wala na talaga akong ibang maisip. Saad ni Ruben sa kanyang sarili. Hindi na nakatulog ng gabing iyon si Ruben. Nagplano siya kung paano niya mapagnanakawan ng materyales ang kanyang trabaho. Ngunit naroon pa rin ang pagdadalawang isip niya dahil alam niyang mali ito. Hindi naman talaga siya masamang tao ngunit wala siyang ibang alam na solusyon. Kahit na makulong ako, basta may pagamot ko lang ang anak ko. Saad nito sa kanyang sarili. Maagang nagtungo si Ruben sa site kinabukasan. Hinahanap niya ang lagayan ng ilang kagamitan nang biglang napukaw ang atensyon niya ng isang kumikinang na bagay sa sahig. Agad niya itong nilapitan at pinulot. Nagulat siya nang makita niya ang isang hikaw na may malaking diamante. Alam niyang sa inhinyerong si Rona iyon dahil nakita niyang suot nito ang hikaw nang siya ay pinapagalitan. Isinilid niya ang hikaw sa kanyang bulsa at saka siya nagtrabaho. Hindi na lang itinuloy ng Ginoo ang kanyang planong magnakaw. Pagsapit ng tanghali ay pumunta si Ruben sa isang sanglaan. Ipinakita niya ang hikaw na may diamante upang ipasuri kung magkano ito. Napakalaki ng halaga ng diamanteng ito. Isama mo pa ang nakapalibot na ginto. Nagkakahalaga ang isang ito ng halos 1,000,000 piso. Nasaan ang kapareho nito? Wika ng alahiro. Nanginig ang mga kamay ni Ruben habang hinahawakan ang naturang hikaw. Ibebenta mo ba o isasangla ang hikaw na yan, Ginoo? Tanong muli ng alahiro. Ngunit tila wala nang naririnig si Ruben. Sa halaga kasi ng hikaw na ito ay masosolusyonan na ang lahat ng kanyang problema. Inisip niyang mabuti ang kanyang gagawin. Hanggang sa binawi na lang niya ang hikaw at tuluyang lumabas ng sanglaan. Pasensya na, kailangan ko itong isauli sa tunay na may-ari, saad pa ni Ruben. Hinintay ni Ruben ang masungit na inhinyero ng mga sandaling iyon. Nakita niya ito na nasa isang palapag at tila may hinahanap. Ma'am, ito po ba ang hinahanap ninyo? Tanong ni Ruben sabay pinakita niya ang isang hikaw. Ayan nga ang hinahanap ko. Saan mo iyan nakita? Alam mo ba kung gaano kalaki ang halaga nito? Hay salamat at naibalik din ito sa akin. Walang mapagsidla ng tuwa ng inhinyero. Nagbigay ng 1,000 piso ang inhinyero bilang pasasalamat kay Ruben. Nang malaman ni Nestor ang nangyaring ito ay agad niyang kinausap ang kaibigan. Ang balita pa ay 1,000,000 daw ang halaga ng isang hikaw lang na iyon. Kung hindi mo na sana binalik ay naipagamot mo na ang anak mo. Saad ni Nestor sa kaibigan. Alam ko, nagpunta ako sa sanglaan kanina para ipasuri ang hikaw. Malaking halaga nga pero hindi ko talaga kayang gumawa ng masama, Nestor. Lalo pa at alam ko kung sino ang may-ari, tugon naman ni Ruben. Ayun nga, alam mo kung sino ang may-ari. Dapat ay hindi mo nalang binalik dahil masama naman ang ugali niya. Tingnan mo nga at 1,000 lang ang ibinigay sa iyo. Anong klase siya? Sana ay nagantihan mo man lang. Sulsol pa ng kaibigan. Subalit nanindigan si Ruben sa tamang ginawa. Makalipas ang 2 linggo ay muling ipinatawag ni Rona si Ruben. Ano na naman kaya ang nagawa kong mali ngayon? Tanong ni Ruben sa kanyang sarili. Pagpasok niya sa tanggapan ng inhinyero ay may iniabot ito. Para saan po itong tseke, ma'am? Tatanggalin niyo na po ba ako sa trabaho? Takot na tanong ni Ruben. Tingnan mo ang halagang nakasulat dyan, Ruben, saad pa ni Rona. Nagulat si Ruben nang makita ang halagang 1,000,000 piso na nakapangalan sa kanya. Nalaman ko kay Nestor ang pinagdadaanan mo. Alam kong may sakit ang iyong anak at kailangan ng operasyon. Nangangailangan ka ng pera pero hindi mo pinag-interesan ang hikaw ko. Ibinalik mo pa ito sa akin. Kaya naman lumikom ako ng pera mula sa mga kakilala at kaibigan ko. Sinabi ko ang kwento mo sa kanila at nag-donate sila ng pera para maipagamot mo ang iyong anak. Hindi lang iyan. Sasagutin na raw ng isang kilala kong doktor ang operasyon ng iyong anak. Kaya ang perang iyan ay magagamit mo para sa tuluyan niyang gamutan at pagpapagaling.
Makakapagsimula na kayo ng bago ninyong buhay, nakangiting saad ni Rona. Napaluha lamang si Ruben. Hindi niya akalain na may sagot pa rin pala sa kanyang mga problema. Napakalaking bagay po nito, ma'am. Sa wakas ay may pag-asa ng gumaling ang anak ko. Maraming salamat po. Umiiyak na sambit ni Ruben. Maraming salamat dahil sa katapatan mo. Hindi mo pinag-interesan ang hikaw ko kahit nagipit ka at palagi kitang napapagalitan at nasasabihan ng masasakit na salita. Hanga ako sa katapatan mo kaya karapat-dapat ka sa regalong iyan. Dagdag pa ni Rona. Sa gabing iyon ay masayang umuwi si Ruben para sabihin sa misis ang magandang balita. Labis ang pasasalamat ni Ruben kay Rona at sa Panginoon. Tunay ngang may nakalaan na gantimpala sa mga taong mas pinipili ang gumawa ng tama kesa sa maling gawain.